Hindi po biro ang naging epekto na mahigit 2 araw na tigil operasyon ng Davao International Airport dahil nga sa pagsadsad ng eroplano ng Cebu Pacific. Hanggang ngayong araw na ito nga ay kahit bukas na po ang paliparan, may ilang pasahero pa rin na stranded doon. Mula sa lungsod ng Davao, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Mike, matapos nga mahigit 2 araw na tigil operasyon, masigla na muli ang Davao International Airport dahil balik normal lang operasyon nito matapos ngang may alis ang sumadsad na eroplano sa runway ng Cebu Pacific. Bago mag-alas 6 ng umaga, lumapag kami sa Davao International Airport, lula ng Flight 809 ng Philippine Airlines. Ito ang pangalawang flight na lumapag sa airport ngayong araw. Simula nang maibalik sa normal ang operasyon dito kagabi. Kahit sanay sa biyahe, di raw maiwasan ng mga kasabay namin na kabahan matapos ang insidente sa Cebu Pacific. Pero mas nangibabaw raw ang saya dahil balik normal na ang operasyon sa airport. Ang OFW sa Africa na amin nakasabay sa aeroplano, laking pasasalamat daw at hindi inabutan ng aberya sa paliparan. Kaya nga laki pa salamat na at least nung pagdating doon sa na okay na pala. Lalo na marinig ko na meron na palang flight na. Nakahinga rin na maluwag ang ilang taga Manila na may seminar dito sa Davao. Apprehensive kami kasi kung mag-Jensan, medyo matagal yung biyahe. Paglabas namin ng airport, matatamis ng ngiti ang sumalubong sa amin mula sa ilan na dito sa airport kumukuha ng kabuhayan. Si mataga 2 araw kaming walang kita. Sa bahay, panggasto sa mga bata. So at least ngayon po? Balik na kasi sa normal. May malaking epekto sa kabuhayan namin. Pero kung ginhawa ang hati ng pagbabalik normal ng operasyon ng airport sa ilan, nananatili naman itong kalbaryo para sa iba na hanggang ngayon stranded pa rin dito. Ang grupong ito ng mga engineer, Lunes pa raw dapat ang balik pa Manila matapos ang convention dito. Pero hanggang ngayon, nakatenga pa rin sila. Dismayado. Ni Katiting po natulong sa amin, wala pong dumating hanggang ngayon. Paubos na po yung aming budget. Ayon sa Davao International Airport, hindi biro ang naging epekto ng insidente sa kanilang operasyon. Inconvenience. Saka stress. Oo. Lahat naman affected eh. Ito mga more than 1 million per day kami. Kaya yung mga paggamit ng navigational facilities namin. Matindi rin daw ang naging epekto nito sa negosyo ng lungsod. Sa katunayan, sa survey na ginawa ng Davao City Investment Promotions Office at Chamber of Commerce dito, halos 250 million daw ang nawalang kita sa lungsod dahil sa nangyari. Banquets and hotel cancellations and potential revenues from other hotel services amounting to about 3 million for the 2 days. We can never recover the lost business that we lost over the last 2 days. Kaya naman pati kita ng lungsod mula sa mga ito apektado rin. Kung merong negosyo, merong bumabalik na taxes sa city. So kung wala silang negosyo, wala din kaming matatax sa kanila. So meron ding effect. Naayos na rin daw ang mga nasirang signage at ilaw sa runway. Nakatakda namang ilipat sa isolation area ang nasabing eroplano. Isolated area para kung may ayusin sila, hindi nakakadisturbo sa amin. Mike, kahit balik normal ng operasyon dito at kumbaga wala na tayong nakikitang problema, tila hindi nga dito nagtatapos ang kalbaryo ng mga taga Davao International Airport dahil ikinakasap na po ng city government ang administrative case laban sa kanila dahil di umano sa pagkakaroon ng mismanagement sa nangyaring insidente. Samantala Mike, 10:30 po ngayong gabi ang huling flight pa Manila at umaasa po ang lahat na sana nga ay wala na magiging problema dito sa kanilang paliparan. Mike? Maraming salamat Marisol Abduraman.